good morning guys, kasabong Luzon, Visayas, Mindanao, lalong lalo na sa inyong aking mga followers, aking mga viewers, aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, nandito ako sa bahay gagawang content video para maibahagi ko sa inyong mabaguhan pa lang ang aking kunting kaalaman naman tungkol sa pagpilatis ko sa isa kaalaga nating manok, maliit, masisiw man yan o malaki na, kung ano ang palatandaan, anong makikita natin sa kanila nga magkaroon na yung sakit o sipon. Ito ipapakilala ko muna sa inyo ang kulay na hawak ko ngayon. Kulay ito tawagin sa iba dalusapi, bandirado. Ito siya. Process ko lang din ito siya sa Boston sweater. Kaya ganito ang pagkapulan niyang pagkakulay lumalabas. Ang manok pala natin, masisiw man yan o malaki na matanda, doon natin malaman yan kapag magpapakain tayo. Kung hindi na maganda ang pakiramdam sa kanilang mga katawan, masama na ang ilang naramdaman. Ang ibinigay nating pagkain, hindi na nila kayang ubusin, hindi na ganadong uminom ng tubig, kaya doon sila magsimulang bumagsak ang kanilang pangatawan, munipis, gagaan ng gusto. Pagka hindi mo yan maagapan, magamot agad, papayat na papayat ang isa ka manok, magka-infeksyon. Ang tawagin, lalala ang naramdaman niya na dumapong sakit sa kaniyang katawan. Ang makikita natin yan, unang-una, kung minsan hindi kasi po parehas ang palatandaan na magkasakit, magkasipon ang ating alagang manok. Yung iba mamamaga ang mata o kaya magluha. Tapos yung iba naman mamamaga itong lambi, yung dito sa lalamunan niya, yung palong sa lambi dito. Iyan din ang palatandaan na magkasakit siya, magkasipon. O kaya naman yung iba tamlay, tapos ang iniipot kulay berde na may halong puti, iyon naman ang hindi nakalabas ang sipon niya. Ang gamot naman doon ginagawa ko, yung ambroxipil ihalo sa inuming tubig, mabisa yon, makapagaling agad. Kasi ang sakit na sipon na nasa loob lang, mag-ipot ng kulay berdeng mahalong puti, yan ang mabilis pumayat ang manok. Ilang araw lang, 3 araw, payat na yan kapag hindi mo magamot agad. Kailangan dapat gamutin natin kaagad tulad ng ginagawa ko. So napansin ko na mamaga na ang lambi nila, sinusubuan ko ng antibiotic na ampil. Hindi tumuloy ang sipon, hindi na lumuluha ang mata. Yan ang pamaraan ko. Kasi bawat isa sa ating kamagmamanok, iba-iba na ang pamaraan dahil iba-iba ang klase sa gamot. Pero yan lang din ang ibahagi ko sa inyo dahil yan lang din ang ginagamit ko sa aking mga alagang manok na mabisa din. Nag-i-apply ko ng mga gamot-gamot sa aking mga alagang manok. Yan lang din ang isi-share ko sa inyong mga baguhan pa lang. Pero ang sinasabi ko sa inyo nga sakit na ang sipon na sa loob na mag-ipot ng berde na may halong puti, yan ang delikado na uri sa sipon na sakit sa manok. Pero kung ang basa lang ang ilong, bumabasa lang ilong, hindi na mamaga ang lambi, hindi na mamaga ang mata, yan ang sipon na hindi masyadong mahirapan ang isa kalagang manok kasi ang paghinga niya hindi nahirapang huminga kasi lumalabas basa ang sipon niya. Isang subuan lang ng gamot o 3 beses gagaling agad. Basta agapan nyo. Kasi ang sipon kasi alam nyo ba, kung lalala na yan, 7 days na ang gamutan. Kailangan 7 tableta na yan, 7 ampil kung ampil man ang i-apply natin na pangkontra sa gamot. O 7 araw din yan, sunod. Tuwing umaga, kung umaga kayo magsusubo, magpapakain yan na gamot. Yan ang totoo. Kaya ibinahagi ko sa inyo ang aking makalaman para kayong mga baguhan man lang. Kung mapanood nyo itong aking mga content videos, aking mga followers, aking mga viewers, aking subscribers mismo, makakuha kayo kunting idea man lang na gagamitin din pamaraan kung makaranas ang inyong manok, nagluha ang mata, yan, magkasipon o kaya mamamaga muna kasi minsan hindi lumalabas sa ilong, hindi basa. Pero ulitin ko sa inyo, kung ang isa kasipon na sa isa ka manok na dadapo na sakit sa kanya, kung sipon agad basa ang ilong, pag hawak mong ganyan,
may basa ang ilong, sandali lang gamutin yan. At saka hindi mahirapan ang sa kamanok natin. Hindi yan nakapapayat. Ang nakapapayat yung mamamaga yung lalamunan, yung lambi, mamaga ang mata, yan ang makapapayat sa manok. At saka yung pinaka matindi talaga nga makapapayat sa manok na budatong sakit, yung ang sipon na sa loob lang, yung nag-ikot ng tinawag o berde na may halong puti. Kaya parang maiwasan natin yan, kailangan kung napansin natin kaagad ang ating manok na naiba na, mahina ng kumain, mahina ng tubig, kailangan agapan natin, gagamutin kaagad yan. Yan ang pinaka-importante. Kasi hindi naman natin yan gagamutin kung napansin natin walang sakit, masigla lang ang kilo sa isa kamanok. Yan naman ang palatandaan din sa isa kamanok kapag healthy, walang naramdaman na hindi maganda sa pangatawan, mabilis kumilos, gumalaw ang isa kamanok. Pero ang manok na may naramdaman, kung minsan tumataas dito yung pulukan o kaya isiksik niya to dito sa nakaganyan dito, isiksik niya ang kanyang ulo. Yan ang ibig sabihin yan, may naramdaman na siya na hindi maganda sa pangatawan niya, magkasakit siya. Yan ang pinaka-importante din sa ating magmamanok, kayong nagpapalahig manok, na kailangan alam din nyo kung ano ang mga palatandaan makikita sa isa kamanok na sign na yan siya magkaroog sakit, para nga maagapan nyo kaagad. Kasi mamaya ang manok nyo nakatago na yung ulo dito sa ilalim sa pakpak, sa kilikili niya, hindi nyo lang yan pinapansin, akala nyo natutulog lang o kaya nangarayom lang, nagumano lang, sabihin niyo baka nangangayaw lang yan o nanibago, pero di nyo alam pala na may sakit na yan. Kaya sa inyong mga baguhan palang magmamano, lalong lalo na kung gagamitin yung panglaro ang isa kamanok, kung nakahanda, nakakondisyon na, kung laging namumulok tapos tamlay kumilos, huwag nyo muna yang ituloy, ipagpaliban nyo muna kahit naka-schedule na yan, dahil sigurado tayo dyan na hindi niya ipapanalo ang laro niya dahil masama ang kanyang naramdaman. Hanggang dito muna ko kasabong, bukas uli ibang topic ipapaliwanag ko sa inyo. Sana mayroon kayong kunting mapulot o matutunang mga baguhan pa lang. Kung mapanood nyo ito aking content video, kung nagustuhan nyo, paki-share,